Much love in the kitchen. We are going to cook today an Ilocano dish. So the very first thing is to prepare the ingredients. Buridibud can also have marunggay in Ilocano or malunggay. In our buridibud, we can also have ampalaya or bitter gourd. Pero hindi kasi ako kumakain talaga ng ampalaya dahil ayoko. Katuray or corkwood tree flower. Hindi rin ako pwede sa katuray kasi mababa ang dugo ko. Or bongon flour. At ito na nga ang mga ingredients. The very first thing that we will do is to bring the ginger to boil, and then afterwards, we will add the kamote or sweet potatoes. Kamote makes the dish sweet. Kaya pag ito ay kumulo na, ito ay ating dudurugin para mas lalong dumikit ang lasa niya sa ating lulutuin na gulay. Ayan na nga, kumulo na. At idadagdag na natin ang kamatis at sibuyas to make it more luscious, flavorful. Patani can also be added to our buridibud. But since patani or lima bean is an Ilocano vegetable, it is very rare to find it in the market, lalo na nandito ako ngayon sa Cavite. At kanina nga, habang prepare ko ang mga ingredients, ay sinimulan ko ng iprito ang ating galunggong para ma-strain ko pa siya at matanggal yung mga mantika niya because fried fish or shrimp can make the dish more flavorful. Ang tawag natin dito sa Ilocano ay sagpaw o sahog. Parang tao lang, pag hindi kinakausap ay sumasabad. Yun ay sagpataw. Charot lang. So ayun na nga, nailagay na natin ang bagoong. Sa mga Ilocano gulay, hindi mawawala talaga ang bagoong. Tapos, nilagay ko na rin ang sitaw kasi ito yung pinakamatigas to be followed by the okra. And dahil pinakamadaling lumambot ang kalabasa, ay nilagay ko na rin ang kalabasa. Konting mekos lang pero dahan-dahan para hindi siya madurog katulad ng pagmamahal niya. At eto na nga, jaran! Sarap-sarap! Time for dinner! Kain na po tayo! Thank you for watching, guys!